Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, tumigil muna kayo sa ginagawa ninyo at pakinggan ninyo ako ng mabuti. Maraming videos ngayon sa YouTube na nagsasabing may 12,000 universal pension daw para sa lahat ng senior citizens na ibibigay raw bago ang eleksyon. Mga kapatid, bilang isang taong tunay na nag-aalaga sa inyong kapakanan, kailangan kong sabihin sa inyo ang katotohanan. Kahit masakit ito, walang 12,000 universal pension na ipapamahagi. Ito ay fake news at maraming kababayan natin ang nabibiktim nito. Ang totoo, meron lamang 1,000 social pension para sa indigent seniors at may Universal Social Pension Bill na naghihintay pa rin sa Senado na magbibigay lamang ng 1,000 sa lahat ng seniors kung magiging batas ito. Pero hawag kayong mawalan ng pag-asa dahil sa video na ito. Ipapakita ko sa inyo kung paano makakakuha ng lahat ng benepisyo na talagang entitled kayo kung paano protektahan ang inyong pera at ano ang mga hakbang na dapat ninyong gawin ngayong 2025 para masigurado na hindi kayo maubos ang inyong retirement funds. Nakakonekta ako sa DSRWD, SSS at GSIS at alam ko kung ano ang proseso at kung saan nagkakamali ang karamihan ng ating mga seniors. Kaya hindi nila natatanggap ang kanilang pension on time. Unang-una, kailangan nating linawin kung ano talaga ang available na pension ngayong 2025. Marami sa atin ay nalilito dahil sa dami ng information at ito ay dahil may tatlong magkakaibang programa na dapat nating maintindihan. Una, meron tayong Social Pension or SOCPEN na tumatakbo na ngayon at binibigay DSWD. Ito ang 1,000 piso kada buwan na tulong para sa mga indigent seniors. Ibig sabihin mga lolo at lola natin na walang regular na kita at walang pensyon mula sa SSS o GSIS. Para makakuha nito, kailangan mong pumasa sa assessment ng DSWD na ikaw ay talagang mahirap at walang ibang mapagkukunan ng pera. Hindi ito para sa lahat at hindi rin ito 12,000. Pangalawa, may House Bill W423 o ang Universal Social Pension Bill na ipasa na sa House of Representatives noong Mayo 2024 pero hanggang ngayon ay nakatingga pa rin sa committee level ng Senado. Kung magiging batas ito, magbibigay ito ng 500 kada buwan sa lahat ng seniors age 60 at pataas at tataasan nila ito to 1,000 sa loob ng 5 taon. Pero mga kapatid, wala pang PSA kung kailan ito magiging batas at walang garantiya na maipapasa ito. Pangatlo, mayon din kayong SS o GSIS pension kung kayo ay nag-contribute dati sa inyo trabaho at ito ay iba pa sa social pension. Ang SSS pension ay depende sa contribution ninyo at ang minimum ay 2,000 kada buwan. Habang GSIS naman ay nakadepende rin sa contribution at years of service ninyo. Ngayon, bakit ako nagsasabi ng lahat ng ito? Kasi gusto kong masiguro na hindi kayo biktima ng mga fake news at hindi kayo mag-expect ng pera na hindi naman darating. Ang 12,000 sinasabi ng ibang channels ay walang basehan at ang ganitong misinformation ay nakakasama sa ating mga seniors dahil nagbibigay ito ng false hope. Pero may magandang balita pa rin ako para sa inyo. Kahit walang 12,000, may mga paraan pa rin para makakuha kayo ng maximum benefits na entitled kayo. At marami sa ating mga seniors ay hindi nakakaalam nito. Halimbawa, kung kayo ay may SSS pension at mahirap din kayo, pwede pa rin kayong mag-apply para sa social pension. Basta ang inyong monthly pension ay hindi umabot sa threshold na itinakda ng DSWD. Maraming seniors ang hindi nakakaalam nito, kaya hindi sila nag-a-apply. Pagdating sa SSS, dapat ninyong malaman na may death benefit na 20 hanggang 40,000 depende sa contribution ng member. May funeral benefit na 20,000 at may sickness benefit pa kung may sakit kayo. Ang GSIS naman ay may mas mataas na benefits including hospitalization, emergency loan, at iba pang privileges na hindi nila pinapaalahanan ang mga retirees. Pakinggan ninyo ang isang halimbawa ng senior na nakilala ko na si Lola Meding mula sa Quezon City. Si Lola Meding ay 68 taong gulang at may SSS pensyon na 3,500 piso kada buwan. Akala niya yun lang ang matatanggap niya. Pero noong tinuruan namin siya, nag-apply siya para sa senior citizen discount card at na-realize niya na ang kanyang monthly budget ay napahusay
dahil sa 20% discount sa medicines, groceries at utilities. Hindi siya nag-apply para sa social pension dahil may SSS siya. Pero dahil sa discount card, parang nag-i-increase ang value ng kaniyang pension ng 1,500 to 2,000 kada buwan dahil sa mga savings. Ito ang mga strategy na kailangan nating gawin. Hindi yung maghintay ng 12,000 na hindi naman totoo. Ngayon, paano ba talaga makakuha ng social pension kung eligible kayo? Una, pumunta kayo sa inyong local DSWD office or sa barangay hall. Magdala kayo ng valid ID, birth certificate, senior citizen ID, at proof of income or affidavit na wala kayong regular na kita. Magpapa-assess kayo sa social worker at kung kayo ay qualified, isasama kayo sa wait. Ang problema, may waitlist talaga at minsan umabot ng ilang buwan bago kayo mabigyan ng slot dahil limited ang budget ng DSWD. Kaya importante na mag-apply kayo as early as possible. Ang payout ay ginagawa every quarter. Ibig sabihin 3 buwan na pensyon ang ibibigay sa inyo at hindi buwanan. So ang 1,000 kada buwan ay magiging 3,000 bawat 3 buwan. Binibigay ito cash card, over-the-counter withdrawal o through your authorized representative kung hindi kayo makalakad. Ang pinaka-importanting tip ko sa inyo ay huwag kayong mag-expect na instant ang proseso at huwag kayong magbabayad sa mga fixer na nagsasabing pabibilisan nila ang application ninyo. Maraming scammer ngayon na nag-aalok ng ganito at mauubos lang ang pera ninyo. Sa naman kung wala pa kayong pension pero may contributions kayo dati, pwede kayong mag-apply for retirement pension kung kayo ay umabot na ng 60 taon old at may at least 120 monthly contributions. Ang computation ay nakadepende sa average monthly salary credit ninyo at kung gaano karaming years kayong nag-contribute. Ang minimum pension ngayon ay 2,000 pero ang average ay nasa 5,000 to 8,000 per month. Para mag-apply, pumunta kayo sa SSS branch or mag-apply online sa SS website gamit ang inyong My SSS account. Ang requirements ay birth certificate, valid IDs, marriage certificate kung may asawa kayo at SSS number ninyo. Ang processing ay umabot ng 2 hanggang 3 buwan at ang payout ay buwanan sa pamamagitan ng bank deposit, ATM card o check. Ang tip ko dito ay mag-set up kayo ng direct bank deposit para hindi kayo mahirapan pumila every month at i-update ninyo ang inyong contact details para sa notifications. Ang GSIS naman ay para sa mga government employees na retired na. At ang computation ay based sa your highest average salary at years of service. Ang minimum pension ay nasa 5,000 pero ang average ay 10 hanggang 15,000 depende sa posisyon ninyo dati. Ang requirements ay similar sa SSS pero may additional documents kung may dependents kayo. Ang payout ay monthly through bank deposit at meron din kayong access sa hospitalization benefits, calamity loans at emergency assistance. Maraming GSI retirees ang hindi nakakaalam na may separation pay pa silang entitled at hindi sila nag-claim dahil hindi nila alam ang proseso. Ang isa pang importante na dapat ninyong malaman ay ang senior citizen benefits na libre at walang kailangan bayaran. First, ang senior citizen ID or Oscar ID ay nagbibigay sa inyo ng 20% discount sa medicines, 5% discount sa prime commodities like rice at sardinas, at priority lane sa lahat ng government offices, hospitals at establishments. Maraming seniors ang may ID pero hindi nila maximize ang benefits dahil hindi nila alam na covered din ang utilities tulad ng kuryente at tubig. Pangalawa, ang PhilHealth coverage ninyo ay automatic at libre kung kayo ay 60 taong gulang at pataas at ang coverage ay umabot ng 70,000 kada taon para sa hospitalization. Ang problema, maraming seniors ang hindi nag-update ng kanilang PhilHealth status kaya declined ang claims nila. Kailangan ninyong pumunta sa PhilHealth office at i-update ang inyong records. Pangatlo, may free annual medical check-up kayo sa mga government health centers at may free flu vaccine at pneumonia vaccine para sa seniors. Ang karamihan ay hindi nakakaalam nito kaya hindi sila nag-a-avail. Ngayon mga kaibigan, kailangan din nating pag-usapan ang mga pagkakamali na dapat iwasan para hindi kayo maubusan ng pera. Una,
Huwag kayong makikinig sa mga videos na nangangako ng malalaking pera na hindi totoo tulad ng 12,000 universal pension. Kapag may